Mag-umpisa na tayo. Uwi si Mang Baing sa kanilang bahay sa baryo. Madilim. Bit-bit ang 1 kilo na bigas at 1 lata ng sardinas. Inutang pa niya ito sa suki niyang tindahan. Simot lahat ng kanyang sahod sa araw na iyon dahil pinusta niya sa sabong. Pero syempre, hindi niya pwedeng sabihin sa kanyang asawa dahil tiyak na palalayasin na naman siya. Mag-iisang buwan pa lang silang nakatira sa baryo Madilim. Ang baryo kung saan ay baluarte ng kanyang asawang si Aling Delia. Kaya rin siya napunta sa lugar na ito dahil nilayasan siya ni Aling Delia kasama ang 2 nilang anak. Ang dahilan ay pagiging lulong pa rin niya sa sugal, lalo na sa sabong. Ipinangako na niya sa asawa na hindi na siya mahuhumaling pa sa sugal. Ngunit kahit ngayong nasa lugar na sila ni Aling Delia, ay naghahanap pa rin siya ng paraan para makapagsabong. Kapag nagkataon na mabibisto ng kanyang asawa na natalo siya sa sugal, ay siguradong sa kubo na naman siya matutulog. Ewan ba niya at hindi man lang mawala sa utak niya ang pagsusugal. Hindi pa rin mawala sa utak niya na balang araw ay magtatagumpay at mananalo siya ng malaking halaga sa larangan ng sabong. Madadaanan niya ang malaking puno ng balete. Nang sabi ng mga taga-baryo Madilim, maraming elemento ang naninirahan sa balete na yon. Mga engkanto ang mga nakatira sa nasabing balete. Ngunit ayaw naman niyang maniwala dahil hindi pa naman siya nakakita ng mga elemento. Lalong-lalo na ang madalas na usap-usapan sa mga taga-baryo Madilim na mga engkanto. Pag may nakita ako, saka ako maniniwala, ika nga ng iba. Biglang wika niya. Ngunit sa tapat mismo ng puno ng balete, ay biglang may umiyak na sanggol. Naalala niya ang kwento noon ng kanyang asawa na kapag may narinig na iyak ng sanggol malayo sa kabayan, lalo na sa ilalim ng malalaking puno, sasabihin dito na, papayag akong maging ninong ng anak niyo. Kung nais na mga magulang nito na kuning ninong o ninang ang sino mang magugustuhan ng mga ito, kaya naman buong loob siyang sumigaw. Kung nais niyo akong maging ninong ng anak niyo, payag ako at ikinagagalak kong maging isa sa mga ninong niyang anak niyo. Sigaw niya. Hindi siya nakaramdam ng takot. Walang pag-alinlangan sa kanyang puso nang sabihin niya iyon. Biglang tumahimik ang paligid. Tumahan ang iyak ng bata, kaya napalabi siya habang nilingon ang malaking puno ng balete. Ibig sabihin ba, magiging ninong na ako ng kanilang anak? Kailan kaya? Paano? Sunod-sunod na tanong niya sa kanyang utak. Habang naglalakad ay hindi niya mapigilang mapalingon sa puno ng balete. Hindi pa rin siya nakaramdam ng takot. Ngunit naramdam niya ang pananayo ng kanyang mga balahibo, lalo na sa may bandang batok. Mabilis siyang naglakad hanggang sa makarating siya sa bungad ng baryo. Medyo marami-rami na ang mga bahay. At maliwanag na rin dahil meron ng kuryente ang nasabing lugar. 6:00 pa lang naman, ngunit madilim na dahil papunta sa buwan ng Desyembre na mga panahong iyon. Pagkarating sa bahay nila, ay sinalubong kaagad siya ng kanilang anak. Humihingi ang mga ito ng pasalubong, ngunit wala siyang dala dahil nga natalo sa sabong ang kanyang sahod. Ano ba naman iyan, Paing? Kahit simpleng tinapay man lang sana kung binilhan mo kami ng mga bata. Reklamo ni Aling Delia. Ngunit bigla rin itong ngumiti sa bantingin kay Paing. Pagbero ka pa rin talaga, Paing. Salamat sa tsokolate na ito.
Alam mo talagang paborito namin ng mga anak mo. Nagtaka si Paing at tinignan ang nasa kamay ng asawa. Isang supot ng tsokolate na nakapatong sa supot ng bigas. May kasama pa itong tiglilibong pera. Paano nangyari ito? Natalo ang pera ko sa sabong. Pakang tanong niya sa kanyang isipan. Tuwang-tuwa ang kanyang mag-ina habang nilalantaka ng tsokolate at nasa kamay lang ng kanyang asawa ang pera. Nakasama sa nakuha nitong tsokolate. Hinayaan lamang niya ang mga ito habang gulong-gulo ang kanyang utak. Delia, iidlip lang ako saglit. Gisingin mo na lang ako kapag nakapagluto ka na. Sige Paeng, magpahinga ka lang. Pagkahiga niya ay mabilis siyang nawala ng ulirat. Nagtaka na lang siya dahil ramdam niyang nasa ibang kakaibang lugar siya. Nasaan ako? Ngayon lang ako nakakita ng ganitong kagandang lugar. Manghang sambit niya sa kanyang sarili. Tila siya ay nasa isang paraeso. Tila lahat ng bagay sa kanyang paligid ay buhay na buhay. Lunti ang mga damo, makukulay na mga bulaklak at paro-paro. Maging ang tubig sa batis ay sobrang napakalinis. Kumusta kumpare? Malapit na ang binyag ng iyong inaanak. Balik ka dito sa mismong araw. Ipapasundo kita. Saad ng isang boses mula sa likod. Nang lingunin niya ito, ay namangha siya sa napakaamong mukha ng isang lalaki. Maputi ito at matulis ang tenga at ilong. Matangkad, ngunit walang linya sa gitna ng ilong nito. Ngunit ramdam niya ang bait ng pagkikitungo nito sa kanya. Dinala siya nito sa isang napakalaking bahay. Ang yaman niyo pala, Anya. Oo, kaya maswerte ka na ikaw ang naging ninong ng anak ko. Tiyak akong maraming alay na ginto sa iyo ang aking tipan. Bilang pasasalamat sa pagpayag mo na maging ninong ng aming anak. Uwi ka nito. Isang napakagandang babaeng lumabas mula sa isang pinto. May karga itong sanggol na tila anghel din sa ganda. Siya si Kahel, ang iyong magiging inaanak. Ito naman, ang aking may bahay, Serena Leticia. At higit sa lahat ay ang aking sarili. Ako si Haring Rigor. Pakilala nito. Kinagagalak ko kayong makilala na mag-asawa. Maging ng inaanak kong si Kahel, aniya sa mga ito. Iyaya pa siya nitong makipag-inuman ng hari. Ayaw sana niya ngunit natakot siya na baka magalit ito kapag tumanggi siya. Nung matikman niya ang inalay nitong inumin, ay sobrang nabitin siya sa kakaibang sarap. Hindi pa niya iyon natikman sa buong buhay niya. Huwag ka nga lang kumain ng mga pagkain namin. Pawang maiitim ito. Kaya kung gusto mong makabalik sa inyong mundo, huwag na huwag mong gagalawin ang mga pagkain iyan. Babalaan ng hari. Sinunod naman niya ito. Matapos mag-inuman, ay nagpaalam na rin siya sa hari dahil naisip niyang siguradong hinahanap na siya ng kanyang asawa. Tumango naman ang hari at may ibinigay itong kaperasong ginto sa kanyang kamay. Nung matanggap niya iyon, ay saktong narinig niya ang tawag at iyak ng kanyang asawa. Pagmulat ng kanyang mga mata, ay nabungaran niya ang mga anak at asawa na nagsisiiyakan. Maging ang kanyang mga biyanan ay naroon at malungkot na nakamasid sa kanya. Anong nangyari? Bakit kayo umiiyak? Tanong niya. Sinong hindi maiyak? 2 araw ka ng tulog, tapos ang taas pa ng lagnat mo. Ayaw mong magising kahit anong yugyog at punas ko ng basang bimpo. Kwento ng kanyang asawa. Naalala niya ang hari. Agad niyang tinignan ang kanyang palad. Naroon ang ginto na bigay ng hari. Maging ang mga biyanan at asawa
ay nagulat nang makita ito. Ibig sabihin, hindi ako nanaginip. Totoo ang lahat ng iyon, anya sa sarili. Kinapa niya ang kanyang noo at nakumpirma niyang may lagnat nga siya at sobrang taas. Ngunit tila naman sa isang iglap lang ay nawala agad ito. Nang tapain siya ni Delia ay nagulat din ito dahil wala na ang kanyang lagnat agad-agad. Wala na ang lagnat mo, Paeng. Magaling ka na. Oo, Delia. Magaling na ako. Kaya ko ang sarili ko kaya huwag mo na akong alalahanin. Pero saan ba talaga galing ang gintong nasa kamay mo? Sige nga mga anak. Maiwan na namin kayo. Maayos ka naman, hindi ba, Paeng? Kailangan pa namin pumunta sa bukirin para anihin ang mga gulay na ibebenta bukas sa bayan. Uwi ka ng babaeng biyanan niya at tuluyan ang nagpaalam kasama ang asawa nito. Naiwan muli silang magpamilya. Hindi nalabayan ni Delia si Paeng hanggat hindi niya naikwento lahat. Inumpisahan ni Paeng na ikwento lahat mula sa umpisa. Noong marinig niya ang iyak ng sanggol sa may puno ng balete. Anong ori ba ng nilalang ang sanggol na iyon? May kinalaman kaya ang nangyayari sa'yo ngayon sa sanggol na iyon? Tanong ni Delia. Hindi niya alam kung bakit biglang inapoy ulit siya ng lagnat. Muli na naman siyang pinunasan ni Delia ng basa at malinis na bimpo. Kailangang maibsa ng sobrang init ng kanyang noo at buong katawan. Buong araw siyang walang kain at sa 2 araw niyang pagtulog ay naramdaman niya ang sobrang pagkauhaw at pagkagutom. Pagod rin ang buo niyang katawan. Kinabukasan ay nadatian siya ulit ng kanyang mga binan na inaapoy ng lagnat. Napagpa siya ng kanyang ina na dalhin siya sa albularyo dahil pagkaramdam ng mga ito ay hindi simpleng lagnat lang ang kanyang naramdaman. Pagdarating sa bahay ni Lolo Julio ay tinignan agad siya ng matanda. Ay sus, Ginoo. May mag-asawang engkanto ang nagustuhan si Paeng na gawing ninong sa anak ng mga ito. Galing ka na doon, Paeng. Kausap mo na sila. Uwi ka nito. Tumungo si Paeng at ikunento muli lahat ng nangyari sa kanya. Maging ang sa akala niya ay panaginip lamang. Agad binilin sa kanya ng albularyo na sundin ang hiling ng elemento dahil mababait naman ang mga ito. Nagtaka lang si Paeng kung bakit siya nilagnat. Gayong maayos naman silang nag-usap at nagpaalam pa nga siya ng maayos sa mga ito. Sagot ng albularyo ay dahil mahina ang kanyang gabay na nais kumalaban sa mga elemento. Pinayuhan din siya ng matanda na hilingin niya sa kanyang gabay na huwag makipagtalo sa mga elemento. Sa kanya bumabalik ang pagkikipaglaban ng mga ito dahil isa siyang mortal. Isang nilalang na mahina ang pisikal na kaanyuan. Pagka-uwi ng bahay nila ay tahimik lang siya maging ang kanyang asawa. Bili ng albularyo na huwag siyang magsuot ng habak at magbaon ng asin. Hangad ng mag-asawang engkanto na maging mayaman siya. Kaya dapat hindi siya maglalagay ng mga pangontra ng mga ito sa kanyang katawan. Buong gabi tuloy siyang tulala dahil hindi siya mapakali sa sinabi ng matanda. Kung muting mayaman man siya sa anong paraan, naalala niya ang mga ginto sa malaking bahay ng Haring Engkanto. Halos lahat ng inaapakang sahig doon ay nagkalat ang mga ginto. Napagtanto niyang baka iyon ang ibig sabihin ng matanda. Makalipas ang 7 araw, Martes iyon. 8:00 na malamang ng gabi iyon. Dahil pagkaramdam niya ay napalalim masyado ang kanyang tulog dahil sa maghapong pamamasada ng tricycle sa bayan. Biglang hindi maipaliwanag kung bakit naroroon na naman siyang muli sa lugar ng kakilala niyang mag-asawang engkanto.
Ngunit sa pagkakataong iyon ay agaw pansin ang mga Mesa at Celia na nakahilera sa bakuran ng malaking bahay ng mag-asawang Engkanto. Napakalawak ng bakuran at puno ang mga ito ng mga palamuti. Mangmamahalang mesa at upuan ang nakahilera. Maraming naroon na dumalo, ngunit tila ba siya lang ang naiiba sa mga ito. Ang mga kausuotan ay magagara, samantalang ang sa kanya ay kamesa chino at pantalong butas ang mga tuhod at kapasa pa. Naisip niyang kaya siguro wala man lang pumapansin sa kanya na kanina pa nakatayo, nakatunganga roon dahil halatang pulubi siya sobra. Mapuputi at ang tangkad ng mga elementong ito. Para bang mga dayuhan ang mga itsura. Kung hindi lang sa matulis ang mga tenga at walang kanal sa gitna ng mga ilong ng mga ito. Ang ganda ng mga kotes at mahahaba lahat ng buhok ng mga ito. May kulot, may natural, may kulay itim at may kulay ginto rin. Naisipan niyang kaya siguro na imbento ang mga palamuti at pangkulay sa buhok dahil may nauna nang nakapunta sa mundo ng mga engkanto. Ginaya ang mga iyon. Nakatayo lang siya kung saan siya naroon hanggang sa sinundo siya ng isa sa mga taga-silbi ng hari. Dinala siya nito sa harap ni Haring Rigor. Buti at pinaunlakan mo talaga ang aming imbitasyon, kaibigan. Wika nito. Minsan na akong napunta sa kaharian niyo, Haring Rigor. Isang karangalan ang mapasama sa hanay ng mga ninong ng inaanak kong si Kahel. Anya. Nako, walang hanay ng ninong at ninang dahil nag-iisa ka. Ikaw ang espesyal na ninong ng aming nag-iisang prinsesa. Nakatakda siyang manirahan sa inyong mundo para sa isang misyon. Kaya sana, hindi mo siya pababayaan kapag dumating ang araw na iyon. Litanya ng hari. Abay, oo naman po. Ako ang pangalawang magulang ng aking inaanak. Kaya hindi ko hayaan at pababayaan man sakaling nasa mundo na siya ng mga tao. Namiti ng maluwag ang mag-asawa. Iyon ang unang dahilan kung bakit nila gustong kunin siyang ninong para magabayan ito sakaling matuloy man ito sa misyon nito sa mundo ng mga tao. Huwag kang matakot o mahiya na lumapit sa amin sakaling may kailangan ka. Hindi kami masasamang nilalang. Gusto lang naming magkaroon ng kumpare sa kabilang dimensyon. Balang araw, kapag naisin namin na pumasyal-pasyal sa inyong mundo, ay nariyan ka. Ikaw ang sasalubong sa amin. Oo naman, walang problema sa bagay na yan, pare. Sagot niya. Naputol lang ang kanilang pag-uusap dahil nag-uumpisa na ang binyag ng kanyang inaanak. Kagaya sa mundo ng mga tao, malinaw na tubig din ang simbolo ng pagbinyag. Pero hindi iyon sagrado dahil takot sila sa banal na tubig. Ang banal na tubig ay medyo maalat-alat at takot sila sa asin. Simula nang isinumpa ng kung may kapal ang kanilang lahi, ay kasama roon ang pagiging takot nila sa alat. Masusunog o mapapasok sila oras na masabuyan sila nito. Kaya walang banal na tubig sa kanilang mundo. Matapos ng binyagan, ay sa nakahilerang mga upuan at mesa ang kanilang tungo. Ngunit kagaya kanina, tila walang pakialam ang mga ito sa kanya. Animoy nag-iisa lang siya. Ngunit sinanay na lang din niya ang kanyang sarili. Sobrang dami rin ng mga pagkain at prutas ang nakahain sa bawat mesa. May mga prutas at mga inumin na hindi niya kailanman nakita o natikman noon. Gusto man niyang tikman ang mga nakahain malapit sa kanyang harapan ay hindi pwede.
Minsan na siyang binalaan ni Haring Rigar, kaya hihintayin na lamang niya kung ano ang ibibigay nitong pagkain para sa kanya. Pasensya ka na kung bawal sa iyo ang mga pagkain nasa iyong harapan. Wika ni Haring Rigar, sabay abot ng isang plato na may laman na pagkain. Hindi niya alam kung anong karne iyon, subalit nilamon niya iyon. Tiwala siyang hindi siya ipapahamak ng kaibigan. Salamat, mahal na hari. Tunay na masasarap lahat ng inyong handa. Anya. Salamat naman aking kaibigan. Pasensya nga rin dahil limitado lang din ang pwede mong makain. Hinging depensa nito. Tamango lamang siya at ipinagpatuloy ang pagkain nang ibinigay sa kanya ng kumparing Engkanto. Inubos niya iyon dahil ayaw niyang may masabi sa kanya ang mag-asawa. Masarap din naman iyon. Kaso ay ang bilis niyang nabusog at hindi niya maintindihan. Nagpaalam ang mag-asawa dahil kailangan ng mga itong harapin ang iba pang mga bisita. Ayos lang sa kanya dahil sanay naman siya. Kanina pa tila walang kasama. Ngunit isa sa mga kababaihan ang lumapit sa kanya. Nagulat pa siya nang bigla siya nitong tapikin sa balikat. Nang lingunin niya ito, ay isang napakagandang babae. Kakaiba ka sa lahat. Pwede ba kitang samahan? Nung nito, mabilis siyang tumango. Tila nakalimot siyang may pamilya siyang naiwan sa mundo ng mga tao. Tuwang-tuwa pa siyang nakipagkilala sa babae. Nagpakilala itong si Havana. At kuhang-kuha siya nito sa simpleng mga ngiti lamang. Napakagandang engkantada kasi nito. Ang saya ko dahil nakilala kita, Anya. Mas lalo naman ako pain. Sana dalasan mo ang pagpunta dito sa aming mundo. O di kaya ay ako na lang ang pupunta sa mundo mo. Saan ito? Huwag. Mabilis na sagot niya. Tsaka lang niya naalala na may naiwan siyang pamilya sa mundo ng mga tao. Ngunit tila ayaw niyang aminin sa magandang immortal ang kanyang estado. Sinabi niya dito na siya nang pupunta sa mundo nito. Tila kinilig naman ito sa kanyang pangako. Matagal lang kanilang pag-uusap. Halos nakatitig lang siya sa dalaga. Habang nag-uusap sila, nakalimutan niya ng tuluyan ang kanyang pamilya. Tinawag siya ng isang taga-selby ni Haring Rigar. Pinatawag daw siya ng mag-asawa sa loob. Kaya agad siyang sumunod dito. Nadatnan niya si Haring Rigor at Rena Leticia na nakaupo sa mahabang upuang yari sa ginto. Halatang hinihintay siya ng mag-asawa. Sa harap ng mga ito ay nakapatong ang ilang kahon ng ginto. Isa-isa iyong inilagay ng Rena sa isang supot na kilala sa tawag na supot ni Judas. Lumapit ka dito, kumparing Paeng. Tawag ni Haring Rigor. Pinapatawag niyo daw ako mahal na hari. Anong mahal na hari ka dyan? Kumpare lang ang itawag mo sa akin. Magkumpare tayo. Oo. Pinatawag niyo daw po ako kumparing Rigor. Kumaring Leticia. Oo. May ibibigay kami sa iyo na ilang kahon ng gintong alahas. Purong ginto ang mga ito. At mataas ang kalidad. Sana naman makakatulong ito sa pamilya mo para hindi na kayo mahihirapan pagdating sa pangangailangan sa pang-araw-araw. Litanya ni Rena Leticia. Salamat po sa inyo. Hindi ko naman nakalaing biyaya palang matawag ang pagdating ninyo sa aking buhay. Ngiti lang ang naging ganti ng Rena. Nasiyahan ang mga ito sa kanyang presensya. Alam nilang may pasaway na ugali sa Paeng at batid din nilang lahat ng mga mortal ay may kanya-kanyang kahinaan. Kaya hindi bali kung isang sugarol si Paeng, iyon ang kanyang kahinaan.
At kahit araw-araw pa itong magsusugal, pag-uwi nito sa mundo, ay hindi nito maubos-ubos ang daladalang yaman na bigay ng mag-asawang engkanto. Tuluyan na siyang nagpaalam sa mga mag-asawang engkanto. Tuwang-tuwa siyang bitbit ang supot ni Judas na may kabigatan. Nakalimutan na rin niya ang dalagang engkantada na si Havana. Sabik na siyang ipakita sa kanyang mag-ina ang kanyang bitbit na ginto. Napakaraming ginto. Iyon ang magpapabago ng kanilang buhay. Magiging mayaman na sila. Kaya hindi na niya kailangan pang kumayod at magtandukuba pa. Muli na naman siyang nagising sa ingay ng mga anak at asawa niya. Sa pagkakataong iyon, ay rinig niya ang napakarami pang boses. Pagkamulat niya ng mga mata, ay nakapaikot ang mga kaanak ng kanyang asawa. Gulat na gulat ang mga ito, at iisa lang ang direksyon ng mga mata. Nasa kanyang hawak na supot ni Judas. Yung laman ng supot na bitbit mo, Paeng, bakit bigla na lang din niyang lumitaw ng magising ka? Anong ng isa sa mga tsohe ni Aling Delia. Wala po ito. Bakit parang nandito kayo lahat? Buhay pa naman ako Reklamo niya. Iyon nga, Paeng. 3 araw kang tulog. Sinong hindi mag-alala niyan sa iyo? Para ka na ring pinaglamayan. Ang iba nga'y nagpupuyat at hindi natutulog sa gabi para mabantayan ang paggising mo. Kwento ng kanyang asawa. Nagulat siya at hindi makapaniwala. Halos hindi na nga siya inabutan ng 5 oras sa mundo ng mga engkanto. Kuya, akala namin patay ka na. Uwi ka ng bunsong kapatid ni Delia. Oo nga po, tay. Akala ko rin patay ka na, tay. Saad rin ng kanyang panganay na anak. Nasapo na lamang niya ang kanyang noo. Hindi niya alam kung magagalit siya sa mga ito. Ngunit batid niya ang pag-aalala ng lahat ng mga ito. Naalala niya ang dalagang engkantada, si Havana. Hindi siya nagpaalam dito. Hindi man lang niya makausap itong muli bago siya umalis. Ngunit nakaramdam siya ng konsyensya para sa kanyang pamilya. Hindi niya inamin sa engkantada na may pamilya na siya. May pagkakataon naman sana siya para umamin dito. Reng, bakit ba ang lalim ng iniisip mo? Doon ka na ba galing sa lugar ng mga engkanto? Naganap na ba ang binyag? Kaya ka ba nawala ng sobrang tagal? Sunod-sunod na tanong ni Aling Delia. Oo, Delia. Galing ako sa mundo ng mga engkanto at napakabait nila sa akin. Sobra-sobrang pagpapahalaga nila sa akin. Hindi alam ni Delia kung matutuwa siya para sa asawa. Nag-alala siya dahil narinig na niya ang tungkol sa mga nilalang na ito. Mabait ito sa umpisa. Subalit ang kabayaran ng pagiging mabuti ng mga ito ay buhay rin. Sana lang wala silang masamang balak sa iyo. Kinakabahan kasi ako para sa iyo, Paeng. Saad ni Aling Delia. Huwag kang kabahan. Magiging mayaman na nga tayo Binigyan ako ng maraming alahas na purong ginto ng mahal na hari at reyna. Buong buhay natin hindi tayo maghihirap pa. Natuwa si Delia sa narinig. Ngunit hindi pa rin mawala ang pag-aalala ng ginang para sa kanyang asawa. Humingi si Paeng ng makakain dahil sobrang nagutom siya. Hiniling din niya sa mga ito na matulog muna siya dahil unti-unti siyang nakakaramdam ng antok. Lumipas ang ilang mga araw. Wala nang paramdam ang mag-asawang engkanto. Maging ang dalagang si Havana. Kampante siya dahil magiging masaya na ang kanyang pamilya. Natatakot din siya na baka hanapin siya nito. Nangako siya na babalikan ito. Ngunit pinagsisihan din niya iyon. Sana sinabi na lang niya dito na may pamilya siya. Masyadong nasilaw lang siya sa kagandahang taglay ng engkantada. Pinilit niyang limutin at iwaksi ang mga nasa kanyang isipan.
Nagpasya siyang ibenta ang mga alahas para magpatayo ng bahay sa bayan. Balak niyang magnegosyo. Madali lang lahat dahil hawak niya ang kanyang kailangan. Una, ang pera. Mabilis siyang nakahanap ng lupang pagtatayuan ng bahay. Mabilis din itong natapos. Nung makalapit sila sa bayan, ay bumili siya ng 10 unit ng tricycle. Pinaupahan niya iyon upang may kunan sila ng pangangailangan sa araw-araw. Nang pumasok ang kanyang paupahang tricycle, ay nagdagdag siya ng 10 unit ulit. Hindi na siya naghangad pa na lumapit sa pasugalan, lalo na sa sabungan. Balak niyang ituon ang kanyang atensyon sa kanyang pamilya. Ito lang naman ang pangarap niya noon pa man, ang magkaroon ng pera. Upang hindi na maghirap at magtiis ang kanyang pamilya. Ano man ang naisi ng mga ito, ay maibigay niya. Biyayang matawag ang pagdating ni Haring Rigor at Rena Leticia sa kanyang buhay. Lalo na sa anak ng dalawa, na siyang naging inaanak niya. Ang dahilan kung bakit narating niya ang mundo ng mga engkanto. Ang dahilan kung bakit nila tinatamasa ang magandang buhay ngayon. Naiwan siya sa kanilang bahay sa bayan dahil dumalaw sa kaarawan ng kanyang biyanan ang kanyang asawa at mga anak. Hindi niya pwedeng iwanan ang kanilang bahay dahil maraming magnanakaw. Baka masalisihan sila. Hapon na iyon, nag-aagaw ang liwanag at dilim. Nung matanaw niya ang isang bulto ng pamilyar na nilalang. Maging ang suot nitong mahabang damit ay masyadong pamilyar. Havana, sambit niya. Agad siyang lumabas at nilapitan ito. Nakalalikod lang ito na tila ba nakatanaw sa malayo. Havana, ikaw yan hindi ba? Bakit ka narito sa mundo ng mga mortal? Tanong niya mula sa likod nito. Unti-unti itong lumingon at tila ba may panunumbat sa mga mata nito. Naalala mo pa rin ba ang pangako mo? Ang sabi mo hindi ba? Babalikan mo ako. Naghintay ako. Umaasa sa pangako mo. May himig ginanakit sa tono ng boses nito. Pasensya na, Havana. Hindi ko rin alam kung bakit. Pero sana sinabi ko na sa iyo noon na may pamilya na ako. Anya. Mas lalong nag-iba ang ekspresyon ng mukha nito. Pinaasa mo ko, Paeng. Hindi pwede sa aming mga immortal ang paasahin lang. Sumama ka sa akin dahil kung hindi, kawawa ang buong pamilya mo. Sa takot ni Paeng na baka may masamang mangyari sa kanyang mag-iina, ay hindi na siya pumalagba. Pinakisamahan niya ito, ngunit hihingi siya ng kondisyon. Iyon ay ang pahintulatan pa rin siya na makabalik sa kanyang pamilya. Hindi ito sumagot. Bagamat ngumiti lang ito. Sa isip na Paeng ay hudyat iyon ang pagpayag ng engkantada. Sumunod siya nito habang patungo ito sa isang malaking puno ng nara. Tumago sila sa malaking punong iyon. Pagkarating sa loob, ay isa na iyong napakalaki at magarang mansyon na pagmamay-ari ng pamilya ni Havana. Sobrang linis ng loob. Yari ito sa ginto at kristal, at sa sahig ay nagkalat ang mga batong ginto. Hindi pa rin nananawa sa kakatingin si Paeng sa kagandahan ng paligid. Malayong malayo sa mundo ng mga mortal. Ngunit, kahit gaano kaganda ng mundo ng mga immortal, ay hindi niya ipagpapalit ang kanyang pamilya. Ang mag-iina niya ang kanyang buhay. Kaya nga siya noon na humaling sa sabong ay upang yumaman ng walang kahirap-hirap. Upang maibigay ang lahat ng nanaisin ng kanyang mag-iina. Hindi siya nagtagumpay sa larangan ng sabong. Subalit pinagkaloob pa rin iyon dahil sa mga nilalang na engkanto. Malaki pa rin ang pasasalamat niya. Kahit papano dahil naibigay niya ang kaligayahan na hangad ng kanyang mag-ina. Lalo na sa Delia na laging magulo ang utak tuwing wala silang pera.
Naiintindihan niya kung bakit ito nagkaganon. Ito ang nasa bahay at namomroblema sa mga pagkain at ilang pang pangkaraniwang gastusin. Lalim ng isip mo, Paeng, puna ni Habana. Wala lang. Naisip ko lang ang pamilya ko. Kasama mo ako. Sa akin lang muna dapat ang atensyon mo, Paeng. Sumama ako sa iyo bilang pagsunod sa iyong paunlak, Habana. Walang ibig sabihin ng pagsama ko sa iyo sa mundong ito. Nangako ka sa akin. Pinakita mo sa akin na mahalaga ako sa iyo. Hindi maaaring basta mo lang akong paasahin, Paeng. Hindi pwede. Ano magagawa ko? Kasal ako at may mga anak. Tanggapin mo na hindi tayo karapat-dapat sa isa't isa. Isa akong mortal, samantalang ikaw ay immortal. Anya. Hindi ito kumibo. Madilim ang mukha nito. Hinayaan lang din niya ito. Naganap siya ng paraan kung paano makalabas sa lugar na iyon. Ngunit hindi niya alam kung paano. Ang pagkakaalam niya ay kasama ang pisikal na katawan niya habang papasok sa malaking punong iyon. At ngayon ay hindi niya alam kung paano makalabas doon. Hindi na masyado mag-isip pa. Halika na sa kusina. Huwag kang mag-alala. Ipapakilala kita sa mga magulang ko. At pagkatapos kumain ay uuwi ka na. Malayo man ang balikan ang iyong mag-ina. Uwi ka nito sabay hila sa kanya. Patungo sa kusina. Kung saan naghihintay ang mga magulang nito. Kumuha siya ng mga pagkain ng walang pag-alinlangan. Hindi niya alam kung nahipnotismo siya ng dalagang engkantada. At tila nakalimot siya sa bili noon ng kanyang kumpare at kumare. Nabawal siyang kumain ng mga itim na pagkain. Tuwang-tuwa pa si Habana habang pinagmamasdan siyang kumakain. Naramdaman na lamang niya ang unting pagbigat ng kanyang katawan. Habana, anong nangyari sa akin? Tanong niya. Ngumiti lang ito habang lumalapit sa kanya. Wala naman, mahal ko. Ibig lamang sabihin niyan ay mananatili kang kasama ko habang buhay. Ano? Gulat na sambit niya. Tsaka lamang niya napagtanto na mali ang ginawa niyang kumain ng itim na ori ng pagkain na nakahanda sa mesa. Gusto man niyang sisihin si Habana ay hindi niya maibalik pa ang nangyari. Magsasama na tayo habang buhay, mahal ko. Ikaw ay binabasbasan ng mahabang buhay. Kaya magsasama tayo ng walang hanggan. Nito. Habana, mahal ko ang aking pamilya. Mahal ko ang mga anak ko. Kailangan nila ako. Nangako ka sa akin, Paeng. Hindi mo maaring limutin iyon. Kaya ka narito dahil sa pangakong iyon. Nailing na lamang siya. Paulit-ulit lang sila. Kaya hindi na lamang siya nagsalita muli. Wala rin siyang magawa. Para siyang bihag ng pamilya ni Habana. Hindi niya akalang maaari rin siyang lukuhin ito. Ang akala niya ay mabait na nilalang ito. Nina siyang kausapin kahit sa panaginip si Aling Delia. Humingi siya dito ng paumanhin. Dahil hindi na niya ang mga ito mabalikan pa. Samantalang si Aling Delia ay hindi nakatulog ng gabing iyon. Masaya sa pagdiriwang ng kaarawan ng kanyang ina ang lahat. Subalit siya ay hindi maipaliwanag ang nadaramang pagkabalisa. Gustuhin man niyang umuwi dahil si Paeng ang sumasagi sa kanyang isipan. Ngunit hindi siya basta makauwi dahil malalim na ang gabi. Nahihiya din siyang iwanan ng kanyang ina dahil nasa kasiyahan ito. Nakatulog si Delia na puro si Paeng ang nasa isipan. Hindi nito maintindihan ang naramdaman na kaba. Hanggang sa managinip ito ng bagay na kinasasakit ng puso nito. Sumama si Paeng sa tila isang prinsesa. Hindi alam kung saan galing, ngunit sobrang ganda nito. Nagmakaawa pa si Delia na huwag itong iwanan. Ngunit tila wala lang sa kanya ang pag-iyak nito. May lungkot sa mukha ni Paeng. Ngunit tuloy pa rin itong sumama sa babae
Nang magising si Delia, ay puno sa luha ang mga mata nito. Pakiramdam nito ay totoo ang lahat sa panaginip nito. Kinaumagahan ay maaga itong nagpaalam para umuwi kasama ang mga anak. Pagkarating sa kanilang bahay, ay wala roon si Paing. Nagtanong-tanong pa si Delia sa mga kapitbahay, ngunit wala kahit isa sa mga ito ang nakapansin kay Paing. Ang mga bata ay hinahanap na rin ang ama, kaya mas lalong nai-stress ang ginang. At wala pa ring ideya kung saan hagilapin ang asawa. Biglang sumagi sa isip ni Delia na lumapit sa albularyo. Matapos na itong magpatawas, ay tsaka lang nalaman ito na nasa mundo na ng mga engkanto ang kanyang asawa. Kumain siya ng pagkaing engkanto, kaya hindi na siya makakabalik pa sa inyo. Pagtatapat ng albularyo. Hindi niya alam kung ano ang gagawin, lalo na nang sabi ng albularyo na hindi na nito mabawi pa si Paing kahit anong ritual ang gagawin nito. Masakit din sa loob ni Delia, ngunit wala na itong magawa pa. Kailangan niyang tanggapin at magpakatatag dahil sa kanyang mga anak. Hindi rin sila maghihirap dahil maraming iniwan na yaman si Paing. Ngunit napagtanto niya na mas mahalaga pa rin ang buhay at relasyon niya kay Paing. Hindi matutumbasan ng anumang kayamanan ang pagmamahal niya sa asawa. Ngunit huli na ang lahat. Pagkaramdam ni Delia ay nagsisisi siya kung bakit hinayaan lamang niya ang asawa na magkaroon ng komunikasyon sa mga engkanto. Alam naman niya na lapitin ito noon pa man, kaya sana nilagyan niya ng proteksyon kahit habak. Ngunit huli na ang lahat. Ang tanging magagawa na lamang niya ay ang alagaan ang mga anak nila at ang yaman na bigay din ng engkanto. Hindi dapat basta magtiwala sa ibang nilalang upang hindi tayo mabitag sa kanilang masamang balak. Wakas ng kwento hanggang sa muli.